God is doing great in your lives. And maybe some of us cannot go to church. I know and always remember that we are the church and God is in the midst of us wherever we are in this time. Today, we give back because God provides for us, God protects us, and God will fulfill all His promises for us. In Proverbs chapter 11 verse 25, it says, "A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed." But today, we will be generous not just for the people around us, but we will be generous to God by giving back our tithes and offerings. But the question is, can we still be faithful to give back our tithes and offering even if we're experiencing this type of crisis? Will you stay faithful to give back your tithes and offering even if you lose your job? But I know in this time, God is testing our faithfulness. God is testing our commitment. God is testing our generosity. This is the best time to say, God, I want to be faithful in my tithes and offering. Lord, I will stay faithful whatever happens, and I will give what is yours. And I know that God sees your heart. He will bless you. He will bless your family in all different ways. By that, our church is open to receive your tithes and offering wherever you are. Details and ways will be flashing on screen. So now, let us pray. Thank you, Lord, for this chance to experience you. Thank you, Lord, for your presence, for your goodness, for your provision, for your protection. And we know, God, that you will fulfill all your promises to us. You know what we are experiencing right now, and we know that you know what we are going through right now. And you hear our prayers. You hear the prayers of your people, Lord. Teach us to be committed. Teach us to be more faithful to you. Teach us to be generous, God. Not just on our tithes and offering, but teach us, God, to give and entrust our lives to you, whatever happens. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Welcome once again, Magnificent Church. Kami po ay nagpapasalamat dahil muli tayo po ay nagagalak na magbahagi po sa inyo ng mga salita ng ating pong Panginoon na ating pong mababasa. Na sa oras po na ito ay nakakagalak po dahil katatapos lamang po ng ating topic na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kung mapapansin po natin, simula po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay dumating po sa punto na bago po umakyat ang ating pong Panginoon sa sangkalangitan, after 40 days na kanya pong pag-i-stay dito po sa lupa po na ito, ay makikita po natin na inanoint po niya, pagkaakyat niya po sa langit, inanoint po niya ang kanya pong 12 alagad, na pati po yung 120 disciples ay talaga namang nakaranas po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At dahil po dyan, napakasarap po na maranasan po yung kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. At tayo po bilang mga mananampalataya, napakasarap po na iparanas ng Diyos sa bawat isa po sa atin ang kanya pong kapangyarihan. Dahil po dyan, napakahalaga po sa isang taong sumasampalataya kay Lord ay dapat seryoso. Kasi si Lord po ay seryoso nung namatay siya sa krus para sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Kailangan magpagamit at paglingkuran natin si Lord
na kasama po yung kanya pong kapangyarihan. Alamin natin kung saan po tayo i-anoint ng Panginoon sa buhay na ito. At alamin din po natin kung saan po tayo gagamitin ng Diyos sa buhay na ito. Kung saan ka i-anoint, doon ka gagamitin. Kung saan ka gagamitin, kailangan kang ma-anoint ng ating pong Panginoon. Dahil hindi magsasayang ng langis ang Diyos. Dahil hindi naman pala gagamitin yung tao. Kung saan ka i-anoint at gagamitin, doon ka lalaki, doon ka mabubuhay. Kung saan ka i-anoint ng ating pong Panginoon, doon ka magiging masaya, doon ka magiging fulfilled. Walang dapat tayong ganitong motibo, pero doon ka makikilala. Doon ka makaka-impluensya. For our topic for today is all about magnificent anointing. And let us pray. Father God, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we thank you, Lord, for your anointing. We thank you, Lord, for your Spirit that dwell within us. For without you, we can do nothing. For without your Holy Spirit, a man cannot do anything at all. Kaya po muli, kami po, O Diyos, ay gabayan mo. Kami po, O Diyos, ay samahan mo. At patuloy mong buksan ang aming pong spiritual eyes and even our spiritual ears. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong pong kapangyarihan ng iyong mga salita ay patuloy po naming maranasan upang ito po, Panginoon, ay maranasan po namin at may apply po namin sa amin pong mga buhay. And we bring back to you, Father, Lord, all the glory, praises, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So napakaganda po ng topic po natin that is magnificent anointing. At para po maunawaan po natin, let us open our Bible in 1 Samuel chapter 16, verse 13. Ito po ang sinabi, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. So napakaganda po ng pagkakasabi po. At ang gusto ko po rito ay talaga namang yung Spirit of the Lord came upon David nung siya po ay nakaranas po ng anointing ng ating pong Panginoon. Di ko po kayo tinatakot, pero po yung inanoint si David, may inalis po si Lord na tao. Kasi ganyan din ang nangyari kay Samuel. Inanoint siya bilang kapalit, meaning may inalis. Hindi ko sasabihin kung sino po yung inalis. Basta may ina-anoint, may inaalis po muna. So may bagay po na aalisin muna, tapos pagbubuhos na ng anointing. Pwedeng aalisin ng Diyos tao o bagay o klase po ng buhay. Basta may aalisin, tapos po yung pagbubuhos na o yung anointing of the Holy Spirit. Sa kaso po ni David, dumaan siya sa matinding scrutiny. Pinakalist po sa ine-expect na na-expectin po ng bawat isa po sa atin na si David, una, musmus po siya. Kulang po siya sa height, parang katulad ko. Ika nga, kulang sa gulang, tapos bunso pa. Makikita naman natin, inuna po yung panganay. Kung bunso ka, huli ka na. Buti naman, hindi po matampuhin si David. Hinuli nyo ko, di wag na lang. At nakakatuwa po dahil si David po ay talaga namang tinawag ng ating pong Panginoon. At minsan po makikita po natin kung tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon, whether na tayo po ay panghuli sa tinawag, makikita po natin, tatawagin pa rin talaga tayo ng ating pong Panginoon. Tinawag pati siya noong panahon na nireject ni Lord ang isang hari na sobrang disappoint si Lord dito. Yung hari ay isang disappointment sa Diyos. Tuluyang nawala po yung ngiti ng Diyos sa hari na ito. Nakakalungkot po. Nailagay niya ang Israel sa peligro. Kapag hindi na natutuwa ang Diyos sa hari, nasa peligro na po ang isang bansa. Dito na ngayon papasok si David.
sa eksena. David was the best replacement, but he is not the second best. The replacement is the best. Etong pag-anoint ni Samuel kay David ay crucial. Hindi ito dapat malaman ng hari dahil dahil buhay pa po yung hari. Kaya nga, ang tawag natin ay magnificent anointing kasi si Lord mismo po ang pumili nung inanoint si David. Ganon din kumilos si Lord sa anointing natin as a magnificent. Ang anointing ni David ay may 3 effects sa kasaysayan. Una po, ang eksena na ito ay nagpabago sa buhay po ni Saul. May kapalit na siya. Pangalawa, ang eksena na ito ay magpapabago kay Samuel dahil wala na siyang pakialam kay Saul na siyang hari. Pangatlo, ang eksena na ito ay magpapabago sa isang bata na eventually ay magiging pinakamagaling na hari sa kasaysayan ng Israel. 1 Samuel chapter 16 verse 13. Ito po ang sabi, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David power. So grabe, pagkabuhos at pagkabuhos po ng langis kay David, mula sa isang sungay, horn means authority. Mula po doon sa sungay na iyon, ang sabi, the Spirit of the Lord came upon David. Dito po na magbabago ang buhay po ni David sapagkat yung spirit of power ay bumagsak na sa kanya. Remember, umikot po ang buhay ng Israel kay David. Remember, umikot ang buhay ni Jesus sa kanyang amang si David. Bakit? 2 bagay po ang evident sa buhay niya. Ang 2 bagay po na ito, walang iba kundi yung spirit and power. Kaya importante po ang magnificent anointing. Kasi magnificent si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At magnificent po si Lord sa magnificent church. Hindi pinauumpisahan ni Lord si David hanggat walang magnificent anointing. Yung hindi o yung tindi ng kanya pong dadaanan o tindi ng kanya pong mga trial sa buhay, kailangan po ng magnificent anointing. Yung haharapin niyang mga kaaway, kailangan po ng magnificent anointing. At ang ipapatong sa kanyang posisyon, kailangan po ng magnificent anointing. Nung inanoint siya, bumagsak sa kanya ang Holy Spirit. Meaning, yung Spirit and power ay talagang naranasan po ni David because of magnificent anointing. Nung inanoint siya dito, na bumagsak ang kapangyarihan, yung kapangyarihan ng Diyos ay bumagsak sa kanya. So para po sa atin, kung tayo po ang makakaranas ng bagay po na ito, what happened when we receive magnificent anointing? So meron pong 3 bagay na dadalhin po sa inyo. Number 1, through magnificent anointing, David became a giant killer. Sabi po rito sa 1 Samuel chapter 17 verse 51, ito po, babasahin ko po, David ran and stood over him. He took hold of Philistine sword and drew it from the scabbard. After he killed him, he cut off his head with the sword. So subaybayan natin mabuti kung ano po ang nangyari after the anointing. Kapag ang tao po ay nakakaranas po ng magnificent anointing, susubaybayan na po muna ng bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, sundan mo na, subaybayan mo na ang pwedeng mangyari sa taong inanoint ng ating pong Panginoon. Hindi na po siya iniwan ng Holy Spirit. Hindi na po iniwan ng Holy Spirit si David. Damang-dama mo na ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa kanya. Lahat ng malalaki nangyayari po sa kanya pong buhay. Lahat ng bagay na haharapin niya ay puros po malalaki. Una, makikilala mo si David bilang giant killer. Bubungad sa iyo ang isang bata
na inanoint because of magnificent anointing, pero this time, a giant killer. Iba ka na kapag bumagsak na sa iyo ang Holy Spirit. Panghigante ka na. Nagpapabagsak ka na ng higante. Yung tabak ng higante na pinangtatakot niya sa iyo, yun din yung tabak na dapat nilang katakutan. Yun ang magpuputol sa ulo nila. Kapag tumama sa iyo ang Holy Spirit, panghigante ka na. Hallelujah. Kapag tumama sa iyo ang Holy Spirit, higante ka na. Kapag tumama sa iyo ang Holy Spirit, makapangyarihan ka na. Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa ng magnificent, sa magnificent creation, ay available sa iyo. Nagmukhang duwende po ang Goliath kay David because David became a giant killer after the anointing. Because David became a giant, our magnificent God made him a giant. What happened when we received magnificent anointing? Number one po, through magnificent anointing, David become a giant killer. Number two po, through magnificent anointing, David became a conqueror of multitudes. Ito po yung maganda. 1 Samuel chapter 18 verse 7, Saul was slain his thousands and David his 10 of thousands. Napakaganda po ng verse. May mga tao pong can easily defend himself from any attack. Karate, judo, expertise po nila. Pero po, Saul, the king of Israel, was anointed to kill 1,000. Iba yung mga pelikula na gawa-gawa lang. Katulad po halimbawa ni Rambo, na kayang pumatay ng 300 tao, na sa bawat matapos ng 1 minuto ng film ay napapatay ang nagwawalang Rambo ng 2 hanggang 3 na katao. Saul, I can say, talagang kakaiba. Kasi po, yung film po na napapanood po natin ay talagang matatapos po yung pelikula pero hindi po ganun karami yung napapatay. Saul, I can say, was a Rambo who has the power and anointing and executing people. Kaya siya nabansagang killer of 1,000. Pero po, si David, but David surpasses this record because when he was called by God and that anointing, pang Guinness Book of World Record, ang kanya pong naranasan, nakaset sa buhay niya. Nilampasan niya po si Saul. Umuubos si David ng 10,000 pataas, multitudes. Imagine that. Imagine that kind of word. 10,000 pataas. David became a conqueror of multitudes. Ano ang ibig sabihin po nito? Nakapag-raise siya ng maraming soul na pang thousands, kaya siya ay pang 10 of thousands. Ano ba ang ibig sabihin ng 10 of thousands? Ibig po sabihin 100,000. Ano pa ang ibig sabihin nun? 100,000, hindi bababa dito ang kapasidad niya. Pangalawa, 100,000 pataas ang kapasidad niya na pwede pang umakyat hanggang milyon. Matapos mapatay ni David si Goliath, lumabas na siya lamang po ang natitirang higante sa Middle East. Wala na pong sumunod. Isang nakatagong higante si David na nung lumabas, super giant, super higante, no? Because of magnificent anointing. Iba po ang kayang gawin ng magnificent anointing. Una, dapat malaman mo na higante ka. Pangalawa, kumilos kang gaya po ng higante. Tapang, alisin ang hiya. Pangatlo, huwag kang papayag na hindi ka lalago. Kung may ilalaki ka pa, gawin mo yan. Gawin mo ang lahat ng parahan. Bakit po? Kasi po, ito po yung nakakatuwa, yung pangatlo. What happened when we receive magnificent anointing? Una po, through magnificent anointing,
David became a giant killer. Pangalawa, through magnificent anointing, David became a conqueror of multitudes. Ito po yung pangatlo. Through magnificent anointing, David became a king. Kaya nga, selos na selos po si King Saul during that time kay David. Sa narinig niyang kanta, dahil alam niya na destined for kingship ang kanyang sundalo na ginawa siyang karibal. The third step, the anointing is kingship. The only to stop his kingship on his way to the throne is death. Napunta na ron ang usapan. Napuno ng ganito ang isip po ni Saul. Nakakaingit ata talaga. Kapag naging hari ka na o presidente, marami na pong magagalit sa iyo, marami na pong maiinggit sa iyo. Pagka ikaw ay nakaposisyon doon sa kingship na pinag-uusapan, ay talagang susubaybayan kanila dahil hindi dahil sa nakikita nila sa iyo, kung hindi dahil ikaw ay anointed man of God. Pero hindi naging madali ang lahat dahil bago niya nakuha ang trono, gumapang muna siya. Marami pong karanasan na naranasan si David. At dito po, mapapansin po natin na pinapapatay po mismo ni King Saul si David para mawala po si David sa kanya pong landas. Pero pinapatawag niya naman po si David para po siya ay awitan ng mga awiting makalangit upang habang nag-worship kasi si David, dahil siya po ay anointed man of God, talaga namang nawawala ang mga evil spirit sa buhay po ni King Saul. Kaya bilang mga mananampalataya, napakaganda po na tayo po ay umaawit ng mga awitin na makalangit na patungkol sa ating pong Panginoon. Dahil ang anointing po ay talagang dumadaloy po habang wino-worship po natin ang ating pong Panginoon. So meron pong dalawang bagay sa pagiging hari. King of Judah na naranasan po ni David. Dito po sa 2 Samuel chapter 2 verse 4, then the men of Judah came and anointed David king over the house of Judah. So makikita po natin dito na hindi lang po siya basta hari. He is the king of Judah. Una, naging hari muna siya ng Judah. Pangalawa po, king of Israel. Dito po sa 2 Samuel chapter 5 verse 3. Hindi lang po siya basta naging hari po ng Judah, kung hindi, he is also a king of Israel. 2 Samuel chapter 5 verse 3, when all the elders of Israel had come to King David at Hebron, the king made a compact with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. Eventually, naging hari po siya ng buong Israel. He became the king over all Israel. Kaya brothers and sisters, nais ko po na ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang kapangyarihan po ng magnificent anointing ay po pwede pong grabe po yung pwedeng mangyari po sa bawat isa sa atin. Pero po napakahalaga, paano po natin matatanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Importante po, mga minamahal na kapatid, na makilala po muna natin si Jesus Christ. Kailangan po natin siyang paglingkuran. Pero paano po natin siya mapaglilingkuran kung hindi po natin siya nakikilala? At paano natin siya mararanasan sa ating pong buhay? Paano natin mararanasan kanyang espiritu kung hindi po natin siya tinatanggap sa ating pong mga buhay? Kaya napakahalaga po mga kapatid at mga kaibigan. Once again, kailangan meron pong maalis. Meron pong kailangan mawala sa atin para tayo po ay i-anoint at maranasan po natin ang magnificent anointing. Kailangan po mawala po tayo sa kasamaan. Kailangan may maalis po sa ating pong buhay at magdesisyon po tayo. Kailangan tayo po ay makatiyak na ang Panginoon Diyos ay nasa atin at tinanggap po natin siya as our personal Lord and Savior ng ating pong buhay. Kaya sinabi po nandyan, chapter 1 verse 12, for as many as received Him, to them gave He power to become children of God. Yung word po dito na ginamit ay power. Pero kung mapapansin po natin, yung sinishare po natin ay
yung Spirit of God, matatanggap po natin and when we receive the power, the Spirit of God, through Jesus Christ, alam po ninyo, we will receive power. Yun po yung sinabi ng Acts chapter 1 verse 8, and we will receive power after that the Holy Ghost is come upon us. Kaya napakahalaga po, para maranasan po natin yung magnificent anointing, maranasan po natin yung Spirit of God and the Spirit of power sa ating pong mga buhay, kailangan po natin tanggapin si Jesus Christ sa ating pong mga buhay. Kasi po, ang lahat po ng tao ay mapapahamak because each and every one of us have sinned. Lahat po tayo ay masama. Lahat po tayo ay makasalanan. Yun po yung sinabi ng Romans chapter 6 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero po, meron pong magandang balita po dyan. At ang libreng kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, walang iba kundi si Kristo Jesus at yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. He died on the cross, hindi lang po para ganun-ganun lang. Kaya ngayon po, dahil alam po natin na si Jesus Christ po ay namatay at siya po ay muling nabuhay at sa kanya pong muling pagkabuhay ay binibigyan po natin ng diin na hindi po nawawala ng kabuluhan ng ating pong pananampalataya at ang aking pong pangangaral at ang aming pong pangangaral na ito ay tuloy-tuloy po namin gagawin dahil nakakatiyak po kami na ang Panginoong Jesucristo ay nakaluklok sa kanan ng Ama. Kaya napakahalaga po na tanggapin po natin yung banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Tanggapin po natin si Jesus Christ at makakaranas po tayo ng iba yung kapangyarihan, ng iba yung pagpapala, higit sa lahat yung buhay na walang hanggan na ini-offer ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon kapatid, kung gusto mo na makatiyak na magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Let us bow our head, close our eyes, at sabayan mo ko, kapatid, sa panalangin na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay lumalapit po sa iyo sa tulong ng Banal na Espiritu, na sa oras po na ito, ako po ay humihingi ng tawad. Patawarin mo po ako sa akin pong mga nagawang pagkakasala simula nung ako ay bata hanggang sa kasalukuyan. Sa oras po na ito, linisin mo po ako at hugasan sa aking mga pagkakasala upang maging karapat-dapat po ako sa iyong harapan. At sa oras po na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita, pumasok ka sa puso ko, maghari ka sa puso ko bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa kaligtasan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa sangkalangitan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking samot na langin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Dahil po dyan, ako na lamang po ang mananalangin po sa inyo. Kung tinanggap nyo po ang ating pong Panginoon, ngayon mag-request ka kung ano ang kailangan mo sa ating pong Panginoon at tiyak po, tutugunin po tayo ng ating pong Panginoon. Dahil po dyan, ako na lang po ang mananalangin. Father God, in the mighty name of Jesus, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat because si David po, when he received the power of the Holy Spirit, yung anointing na magnificent anointing ay naranasan niya sa buhay niya. Tunay nga, O God, siya ay naging masaya, naging fulfilled siya sa kanya pong buhay. At lumaki po, O Diyos, ang kanya pong influence. Hayaan mo, Panginoon, ang mga tumanggap sa iyo at ang mga nakikinig sa iyo ngayon sa harapan na ito, sa hapong ito, Panginoon, sa araw na ito, sa oras po na ito, hayaan mo, Panginoon, ang iba yung kapangyarihan mo ay iparanas mo sa kanila pong mga buhay, and that unusual anointing, O God, that triple unusual anointing, O Lord, ay maranasan po ng buhay ng aking mga kapatid na ito right now na nanonood sa kanila pong tahanan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mag-bless sa kanila, magpala sa kanila. Your Spirit be upon them, O Lord, and let your power be upon them, O God, sa buhay ng mga kapatid po namin na ngayon na nanonood. Tunay nga, ikaw, O Diyos, ang patuloy na magwasak sa kanila ng lahat ng bagay na tunay nga gigibain po nila bilang mga higante sa pananampalataya, katulad ni David, na yung higante, Panginoon, pinutulan niya ng ulo, winasak niya, at tunay nga,
Siya po, Panginoon, ang nanatili na giant of faith nung time na yon sa buong bansang Israel. Na ito, O Diyos, ang ipaparanas mo sa buhay ng mga tumanggap sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat dahil magiging anointed kami, Panginoon. Magiging matagumpay kami, Panginoon, sa problema po namin sa buhay. Magiging makakaranas po kami ng kapangyarihan against the power ng lahat ng klase ng sakit at karamdaman. Even COVID-19, O God, kami, Panginoon, ay nagtagumpay. Pagtatagumpayin mo, Panginoon, at magtatagumpay ang bawat isa sa amin pong mga hanap buhay, sa amin pong mga pag-aaral, sa amin pong mga karir. Ikaw, Panginoon, ang mangunguna. We thank you, O God, dahil tapat ka sa iyong mga pangako. We thank you, O Lord, dahil nagtagumpay ka na sa buhay namin. And we thank you, O God, kasi po, magnificent God ay nakatira sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa magnificent anointing. Thank you, Lord, for your spirit. Thank you, Lord, for your power. We bring back to you, Father, Lord, all the glory, praises, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ngayon, kapatid, kung ikaw ay pinagpala ngayon ng ating pong Panginoon, please get in touch with us. Meron pong telephone number sa harapan po natin at pwede nyo po kaming kontakin at kayo po ay pwede pong mag-message at kami po ay sasagot po sa inyo anuman po yung kailangan po ninyo. Kung prayer request, pwede rin po. Pero po, napakahalaga po ng inyo pong tinanggap, walang iba kundi yung magnificent Savior, magnificent God na tinanggap po ninyo ay pagpapala po para po sa buhay po ninyo. At kung gusto po ninyong lumago sa pamamagitan po ng aming pong pakikipag-ugnayan po sa inyo, kayo po ay lalong pagpapalain ng ating pong Panginoon. At please lang po, pakilike po yung page at kayo po ay patuloy na mag-share din po sa inyo pong mga kaibigan, mga minamahal, upang sila po ay pagpalain din ng ating pong Panginoon dito po sa Magnificent Church Online na ito. Marami pong salamat at muli po, God bless po sa bawat isa po sa atin. See you po next Sunday.